Makakalaban po ni Pinay tennis star Alex Ayala ang Ukrainian na si Alexandra Oleinikova sa Strasbourg Open doon sa Pransya. Ito ang ikalimang torneo ni Ayala ngayon pong clay season at huli bago po ang French Open. Umangat sa main draw si Ayala matapos nga pong umatras ng top seed at world number 9 na si Victoria Mboko. Papasok si Ayala bilang rank 42 sa buong mundo. Number 68 naman si Oleinikova. Pareho nilang hinahanap ang kanila pong kauna-unahang WTA Tour Singles title. Samantala, magsisimula naman po sa Miyerkules ang Best of 7 semifinals ng PBA Commissioner's Cup. 4 na koponan po ang naiwang maglalaban-laban para sa titulo. Umabante nitong Biyernes ang Barangay Ginebra San Miguel at Rainer Shine Elasto Painters matapos pong ilaglag ang mga kalaban. Tinambakan ng Ginebra ang Phoenix Fuel Masters habang pinabagsak naman ng Rainer Shine ang San Miguel Beermen. Nitong Sabado na upset ng 8 TNT drop ang 5G ang top seed NLEX Road Warriors. Habang nakalusot ang Meralco Bolts sa Magnolia Hotshots sa Inari Center nga po sa Antipolo, gaganapin ang Game 1 ng dalawang semi-final series. Ayan na po, no? So, ang maglalaban-laban dito po ay Ginebra kontra Rain or Shine. Go Coach Yeng, ha? Galing ng Ginebra. Ang galing din ng Rain or Shine, ha? Doon sa San Miguel, talaga hindi na ho sila nagpatalo pa sa kanilang pong twice to beat. Habang doon po naman sa laban ng NLEX at ng TNT ay twice to beat, twice beaten naman talaga. Well, anyway, ganun talaga. Alright, so mga kapatid, ha? Abangan po ninyo itong semifinals ng PBA. Hindi po naman daw po nababahala ang Ginebra import na si Justin Brownlee sa kanya pong hamstring injury. Naniniwala po si Brownlee na magiging handa siya sa pagpasok nga ng semis. Bumalik sa dugout si JB sa 7-minute mark ng third quarter kontra po sa Phoenix noong pong Biyernes. Matapos nga po mapuruhan sa isang drive. Hindi na po siya ulit ipinasok sa laro pero bumalik siya sa bench matapos nga pong malapatan ng paunang lunas. Gagawin po naman daw ni Brownlee ang lahat para maging 100% ang kanyang kondisyon sa semis. Huli pong nagkampiyon ng Ginebra sa 2023 na edisyon ng Commissioner's Cup. Samantala sa iba pang sports balita mga kapatid, umaasa pong organizers ito na ng MPTC Tour of Luzon na mapapaliit pa ng mga Pinoy ang gap sa pinakamagagaling na siklista sa buong mundo. Kailangan po talaga dito ay matindi rin na suporta ng gobyerno kasi hindi mura yan ito na nga, maganda raw po para sa Philippine Cycling ang tour dahil naipakita po nito ang galing at bilis ng mga Pinoy cyclists. Naabot po ng 23 anyos. Uy, Nash Lim, congratulations. Ang ika-4 na pwesto sa oras po na 41 hours, 20 minutes and 23 seconds. Pinakamabilis po yan sa lahat ng mga Pinoy na lumaban. Bata pa ito ha. Parang 21 lang yata itong si Nash. Pero 9 na minuto po, ayun lang. 9 minutes ang layo sa overall champion na si Nikita Shulchenko. Sa kabila po nito, naniniwala ang tour organizers na lalo pang gagaling ang mga pambato natin sa susunod na taon. At i-congratulate po natin syempre ang lahat ng bumubuo nitong MPTC Tour of Luzon. Sina Ma'am Chena, sina Sir Ricky Vargas, sina Sir Ari Perez. Dahil umabot po ng... Yata wala na dyan. Di ba nasa ano na? Nandito. Nasa DA na siya. Sino? Tama? Kinuha na ng DA. Talaga ba? Music na siya ron. Ito mga siya kapatid. Siya in charge naman doon ng construction. Ito. 200... Galing siya diba ng DPWH? Oo. Naging controversial. Yun. Pagkatapos. Anyway, sige. Ito tapusin nga, mo na yan. umabot nga po ng 204.2 million views ang MPTC 2026 Tour of Luzon. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.